Paano nga ba nakakaatake ang Iran kahit binobomba na sila ng daan-daang missile at halos nawasak na ang kanilang air defenses? At paano nila nalulusutan ng pinaka-advanced na depensa tulad ng Iron Dome ng Israel? Sagot ay nasa ilalim ng lupa. At sa isang missile na kayang lumipad ng halos 18,000 kilometro kada oras. Isa sa pinakamalaking sekreto ng Iran ay ang kanilang underground missile bases. Sa halip na ilagay sa open bases, itinatago nila ang kanilang ballistic missile sa loob ng mga kuweba sa bundok. Dahil dito, napakahirap silang targetin kahit bombahin ng cruise missiles. Ibig sabihin, kahit wasakin ang kanilang mga air defenses sa ibabaw ng lupa, may mga missile pa rin silang nakatago sa ilalim. Isa sa pinakadelikadong sandata ng Iran ay ang tinatawag na Fatah hypersonic missile. Ang missile na ito ay kayang lumipad sa bilis na Mach 5 hanggang Mach 20. Sa madaling salita, mahigit 17,000 kilometro bawat oras. Sa ganitong bilis, halos wala ng oras sa mga air defense system tulad ng Iron Dome, Arrow at David's Sling para ma-detect at ma-intercept ito. Ganito ang proseso nila. Una, ilulunsad ang missile gamit ang solid fuel booster na magtutulak dito sa napakataas na altitude. Pagdating sa gilid ng atmosphere, ihihiwalay ang booster. Pagkatapos, ang warhead ay magiging hypersonic glide vehicle na kusang lilipad papunta sa target. Habang bumabalik sa atmosphere, kaya nitong magmaneuver at magpalit ng direksyon habang lumilipad. At dahil pabago-bago ang trajectory nito, nahihirapan ng radar na itrack ito. Dahil sa kakaibang galaw ng missile, madalas makakita ang mga tao sa Israel ng parang zigzag o dragon tail pattern sa langit. Iyon ay dahil paiba-iba ang direksyon ng missile habang lumilipad. Hindi tulad ng normal na ballistic missile na may predictable path, ang hypersonic glide vehicle ay kayang umiwas sa interception sa huling sandali. May isa pang malaking dahilan kung bakit mahirap depensahan ng Israel. Ang Israel ay napakaliit kumpara sa Iran. Sa laki ng lupa, halos 75 times na mas malaki ang Iran. Ang Israel ay may habang 470 kilometers, pero sa pinakamakitid na bahagi nito, 15 kilometers lang ang lapad. Ibig sabihin, kapag may missile na inilunsad papunta sa Israel, ilang minuto lang ang pagitan bago ito tumama. Napakaliit ng oras para mag-evacuate o mag-intercept. Pero hindi lang missile ang sandata ng Iran. Ang kanilang tunay na strategy laban sa mas malakas na militar tulad ng Amerika ay tinatawag na asymmetric warfare. Ibig sabihin, hindi sila lalaban ng harapan. Sa halip, gumagamit sila ng maraming iba't ibang paraan ng sabay-sabay na pag-atake. Halimbawa, una, swarm attack. Dose-dosena o kahit daan-daang maliliit na attack boats ang sabay-sabay na lalapit sa isang warship upang malitong depensa nito. Pangalawa, naval mines. Pwede nilang lagyan ng libu-libong sea mines ang Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa mundo. Pangatlo, coastal missiles. Mula sa mga bundok sa baybayin, pwede silang maglunsad ng anti-ship missiles laban sa mga barko. Pangapat, mini submarines. May maliliit silang submarines na kaya magtago sa mababaw na tubig ng Persian Gulf at biglang umatake gamit ang torpedoes. Panglima, drone swarms. Daan-daang suicide drones ang pwedeng ipadala para sirain ang radar at sensor ng mga barko. Ang layunin ng Iran ay hindi agad talunin ng isang superpower tulad ng Amerika. Sa halip, gusto nilang gawing napakadelikado ng buong rehiyon para sa anumang hukbong dagat na papasok dito. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng hypersonic missiles, drones, submarines, at asymmetric tactics, kaya nilang gawing isang napakahirap na battlefield ang Middle East.